Tingin ko siguro baka nung mga una-una pa, no rem o meron. Pero ngayon, baka nauuto na lang din 'to, nung kampo ni Buloyski, Magaling mang-uto 'yun, 'Di ho ba? Oh, sabi ni Alberto Famisan, wala po silang pondo. Baka nauuto na lang ito si Dada. Sa dahig. Sino dito ang nagmamahal kay Pangulong Duterte? Sino dito ang naniniwala sa mga kasong isinampa kay Pangulong Duterte sa dahig? Kami! Kami! Oh, magaling si Dada. Hindi naniniwala sa lahat. Hindi naniniwala sa FBI. Hindi naniniwala sa dahig. Hindi naniniwala sa ICC. Malupit tong mama na to. Dapat siguro eto maging presidente natin. Presidente ng mga ulikba. Sabi ni Jordan G, 200K per month. TF niyan. 200K? No, tapos naku. Ba yun? 200K? Tapos magbabalita ka ng mga ganito. Sino ang hindi naniniwala doon sa mga kaso ni Buloyski? Sino ang mga naniniwala doon sa kaso ni Duterte sa ICC? Ibang klase kayo. Biruin nyo may sarili kayong paniniwala. Bagay, naniniwala naman kami doon. Kung yung kung yun yung KOJC ni Buloyski, pinapaniwalaan nyo Di ba? Ako mga kababayan, kung sakali no? Umattend ako sa isang pagtitipon kagaya yung mga ganyang kojik. Narinig ko na kailangan dumaan ang kaluluwa nyo sa akin para hindi kayo mapunta sa impyerno. Narinig ko sa akin ng universe. Putek, hindi na ako susunod, hindi na ako aalos dun. Hindi na ako babalik dun Di ba? Baka yung punto per punto na yon na sinabi yon na akin ang universe. Baka po umalis na ako, mag-walk out na ako dun Di ba? Ibang klase tong mga DDS. Hindi pala sila naniniwala doon sa mga ikinaso kay Buloyski at tanim lang daw yun. At ang dahilan best friend daw kasi ng dating Pangulong Duterte. Kaya si Buloyski ay ikinulong. Di malupit kayo. Kung hindi po kayo naniniwala doon, ay dapat po hindi rin po kayo maniniwala sa mga gawa-gawang kaso kay Pastor Apollo Kibuloy. Ako! Wag kang mag-alala. Hindi pa naman guilty si Buloyski, no? Nililitis. Nandiyan, ibinigay sa kanya yung due process kay Buloyski para ipagtanggol yung kanyang sarili. Kaso nga lang, doon, yung sa Estados Unidos pa lang, ano ang ginawa? Ang ebas ninyo, ang sabi ninyo, yung Amerika, dinidelay yung mga kaso ni Buloyski. Ang katotohanan pala, yung kampo ni Buloyski, ang laging nagpo-postpone, ang dinadahilan nila, napakadaming kaso ni Buloyski, kaya ang dami nilang pinag-aaralan. Grabe. Dahil daw po best friend ni dating Pangulong Duterte, kaya kinulong din po. Kawawa naman yung best friend lang. Yung best friend lang ay nakakulong doon sa simpleng kulungan, regular na kulungan. Kasama yung mga vocals o kasama yung mga nakatopless na hilig ni Harry Roque. Samantalang yung best friend nandun naka-aircon, maganda ang higaan at may sariling kulungan. May TV. 'Di ba? At pwedeng pabalik-balik doon sa pagkain. Si Buloyski kasama ng mga preso talaga. Alam po ba ninyo na sa dinami-dami ng mga nag-aakusa sa kanya, isa lamang po ang naghabla, isa lamang po ang nagdemanda. At ano po ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy? Meron po siyang kasong kinakaharap na rape di umano, pero wala ni isang ebidensya. Wala ni isang ebidensya pero may tao na tumatayo doon at sinasabi kung ano ang ginawa sa kanya ni Buloyski. At sinasabi, mahilig sa Palmolive si Buloyski. At sinasabi na meron pang uniform bago daw, di umano,
tirahe ni Buloyski. O may pajama pang favorite. Di ba? May nagsasalaysay at merong witness. At siya mismo yung di umanong ginahasa daw ni Buloyski. O, Isang medico legal na nagpapatuloy na totoo ito. Iisang tao lang po ang naghabla, pero finreeze ang assets. sa tingin nyo ho ba mga kababaaw, nagagalit si Dada, pinris daw yung asset kasi. Sa tingin nyo po ba mga kababayan, aakyat sa korte at magiging wanted at papatungan ng ulo ni Buloyski ng 2 milyon kung wala pong basihan ang gobyerno ng Estados Unidos at walang basihan ang gobyerno ng Pilipinas? Oh, tingin nyo po ba ganun ka-inutil, ganun ka-bobo yung mga gobyerno na yan? Hindi ho, mga kababayan. Eh baka etong mga ito, pinipilit lang na sabihin na wala talagang mga kaso. Oh, at gawa-gawa lang. Nako ha. Hanggang ngayon ba pagtatanggol? Dapat Dada, doon ka pumunta sa korte. No, doon ka pumunta sa korte. Pangangampan niya ang ginagawa mo tapos pagpapaliwanag para kay Buloyski yung ginagawa mo. Oh. Dapat yung plataforma de kulungan ni Buloyski ang sasabihin mo. No. Kasi naman mga kababayan, bakit plataforma de kulungan? Hindi naman makakatungtong sa gobyerno, mga kababayan. Hanggang kulungan lang si Buloyski. Bakit? Yung kanyang survey hanggang ngayon nandun. Lagpas po 20 yung kanyang posisyon. Kapag kaganon, yung iyong posisyon, isuntok mo na lang sa bato yan. No? Baka sakali, doon pa manalo ka. O, ilista mo. O, sabihin nyo, Dada, mananalo po si Buloyski. Tapos ang gawin mo, ilista mo sa tubig. Di ba? Isulat mo sa tubig. Number 1 na. Number 1 winner in senatorial. No? Number 1 winner in senatorial. Pastor Apollo Kibuloy. Habang sinusulat mo yun sa tubig, nawawala din. Lista nyo sa tubig yung mga pinagkakakanaan nyo, mga gunggong. ng Kingdom of Jesus Christ. Si Pastor Apollo Kibuloy po, mga kababayan, ang talagang loyal na loyal kay Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil si Pangulong Duterte, iniwan na lahat ng mga inendorso niya at lahat ng nakinabang sa kanya. Iniwan na siya, pero si Pastor Apollo Kibuloy, kahit ikulong mo. Uy, ano ba to? Pinaparinggan niya si pangalan nito, si Bato. Tingin ko pinaparinggan ni Dada. Kasi di ba sinasabi ni Bato de la Rosa, hindi ko iiwan si dating Pangulong Duterte. Lagi akong kasama ni dating Pangulong Duterte. Oh. Pero nung inaaresto, di ba Ma'am Lori Mamawag, nung inaaresto na ang dating Pangulo, hindi man lang nagpakita doon sa sa Villamor Air Base. Tumawag lang mga kababayan. O ES, meron po talaga kaming meron ho talaga kaming warrant of arrest. Tapos sabi, dito muna po ako, mag-stay. Kasi may inaasikaso ako, baka sakali na mapigilan natin na maipadala si dating Pangulong Duterte sa The Hague. 12 oras mga kababayan. 12 oras na nasa Villamor Air Base sila, wala man lang lumutang na Bato de la Rosa na yung sinasabi niyang ihahabol niya. So ibig sabihin, nang utulang Tapos ginawa? Patay na yung cellphone. Hindi na nagparamdam. Yun tingin ko ang pinaparinggan ni Dada, mga bossing. No, mga DDS Kumukonekta, di ba? Ano sabi ni Dada? Iniwan na siya nung mga ini-endorso niya dati. Iniwan na lahat ng mga inendorso niya at lahat ng nakinabang sa kanya. Iniwan na siya, pero si Pastor Apollo Kibuloy. Di ba? Ano sabi ni Bato de la Rosa? 2 po kami diyan, na may pangalan. Diyan sa kung ako yun bilang Bato de la Rosa, mga kababayan, at lagi kong ipinapangako sa aking mga kababayan
nasasamahan ko ang dating Pangulong Duterte, no? Since dalawa tayo na nandyan, sasamahan kita, Pangulo. Magpapaalam ako sa pamilya ko, hindi ko pwedeng iwanan tong tao na to. Wala ho Nagpatay ng cellphone. 24 oras. Tapos nung nag-on na yata nung cellphone, ayun, nagleletsyon na ho. Yung mga DDS ay umiiyak pa din po dahil nabiktima sila nung hype na nakita doon sa mga kapitbahay nila. Naku, si Duterte, viral ngayon, dinala sa dahig. Umiiyak pa din sila. Samantalang si Bato de la Rosa, nagleletsyon na. Mukhang si Bato nga ang pinapatamaan nitong si Dada. Ng mga inendorso niya at lahat ng nakinabang sa kanya, iniwan na siya. Pero si Pastor Apollo Kibuloy, kahit ikulong mo, hindi magpapatakot at lalong-lalong hindi ipagkakanuno si Pangulong. Kaya nga humihingi ng hospital arrest si Buloyski. Kaso hindi ho pinagbigyan, mga kababayan. Bakit daw? Maayos naman daw kasi ang kalagayan. Di ba? Maayos naman daw ho kasi ang kalagayan. At least sabi mo, Dada, kung sakali, no, talagang hindi naman totoo yung mga kaso sa kanya, etong pagkakakulong sa kanya, baka magsilbing, magsilbing apoy para doon sa mga boboto sa kanya. Naku, itong tao na to, kinulong to kasi best friend lang ni dating Pangulong Duterte. Ang mga naniniwala ho doon, bopols na lang ho at uto-uto, mga kababayan. Diba? Alisin ka na namin dito. Mangampanya ka na lang dyan, Dada. Anyway, mga bossing,